FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time! Mga kasimalwa, it is now 8:09 in the morning. Crime, injustice, crime, injustice. Haragon raton krang lunisan ko na, bukod Sabaduhan. Let's start the weekdays. Siksik-liglig, no? Sa mga impormasyong dapat mong alam. Aton nga partner, Attorney Axel Gonzalez ay manami-nami rong pag-iistoryahan namon makaron ha, kapin sa mga shadow nga toxic kag gusto nga makaalagwa nga Mrs. man o Mister. Hindi ta pagpabuhayon ay si Attorney Axel iyon sa linya. Attorney, good morning! Sir Jopel, mayan ayang iagahon kimo sa Kapayamati sa imong stasyon worldwide. Ayun! Pati sa abroad. Atong mga kahimanwa, OFW, katrabaho sa abroad, mga dugong akyanon. Dugong akyanon kami, there are 80,000 dun sunday. Good morning sa mga taga-dugong akyanon. We should involve them dito sa ating programa. Dahil in a way, makakatulong tayo sa kanila. At ito yung mga na-observe kong mga isa nga vulnerable. Yung issue ng hiwalayan, itong na-observe ko sa ating mga OFW. Yes. Because, of course, pag malayo ang lalaki, or si malayo ang babae, o ang nanay ang tatay, ika nga, yung mga bata nagsasuffer at the same time, ang relationship ng family nagsasuffer din. Correct. So, dapat magawa ng paraan ng gobyerno because this is already becoming a pandemic na ito. Pandemic na yung hiwalayan. For the longest pandemic time. Na yung pag to each his own. Nakakalimutan na yung sinasabi ng ating Catholic doctrine na for richer or poorer and do us part. Health. So, one, di ba? So, they will have to be together. But the point is, may mga bagay na hindi natin talaga makokontrol. Yes. Especially sa ngayong panahon na ito, na ang ating mga kababayan, sa totoo lang, marami tayong kababayan na sa abroad nagtatrabaho. At ang nagiging cause talaga niyan is yung makamundong pagnanasa, tawag ng laman. Anyway, kasi ito yung mga age na 20, 30, 40, medyo kainitan pa yan At the same time, mawawala sila dito sa pamilya nila. At the same time, itong formative years. Yung mga anak nila na kailangan ng kalinga, parents, pag-aruga ng parents. Yeah. But then, so nagkakaroon tayo ng maraming broken homes sa Aklan. Sa totoo lang. Totoo yun. And it is because of this reality, yung mga overseas workers, poverty, o absentee, one of the parents is absentee. So, yun ang nagiging cause ng hiwalayan at broken homes.
ang masama dito, pati yung mga bata, ang sila talaga ang severely, affected, no? Adversely affected by this hiwalayan ng parents. Yes. But anyway, yan ang sitwasyon natin ngayon. Eto pag-uusapan Meron na natin. tayong kasabihan yan. Pare ganito eh. Okay. Ito yung sabi ng sabi ng isang Katoliko, Kristiyano, sabi niya, kayo pala mga Muslim, pwede kayo magkasawa ng apat. Marami, oo. Sabi ng Muslim, oo. Pero lahat namin sinusuportahan namin. Equally. Kayo, pwede nag-aasawa kayo, 2-3, meron kayong kabit, hindi nyo sinusuportahan. Kasi hindi legal. Kasi, from the eye of the Muslim, kaya sa Sharia law, allowed sila to 5 yatay. As long as you can support them all equally. Yeah. Oo. And that is being practiced in the Philippines, no? Any Muslim, they can invoke that. Yes. Kaya pwede silang magkaroon ng... Pwede pang itira sa isang bubong. Oo. So, yan ang reality sa ating ngayon na sitwasyon. Ang ating mga Christian naman, hindi nga alam tayo mag-asawa ng 4 o 5. Marami naman girlfriend in the side. Puro kwan. So anyway, hindi ko sinasabi na mas maganda ang Muslim doctrine kaysa sa Christian doctrine, but the point is, we want everything na maiwasan natin ang broken homes. Yun lang naman ang importante. The family. No, whether you're a Muslim or even a Christian, walang problema. Ang importante, we can preserve. Because ang Constitution natin nagsasabi that the family is the smallest unit of our that the state protects and cherishes. No? So the state gives extra protection to the family. Be that as it may, yan ngayon ang sitwasyon natin na pumapasok ngayon ang issue ng divorce. No? Is the divorce law? Nakita na natin ang hiwalayan blues ng ating mga kababayan. Huwag na tayo magpunta sa kung saan lugar, dyan na lang sa Aklan. Marami tayo dyan. Alam ng ating mga kaibigan sa social media yan, mga nag-iwalay. Bakit? Attorney, yung hindi nag-iwalay, yung hindi umaalis yung one of the partners, yung magkasama lang sila. Tsaka yung walang panggasto sa annulment. Oo, matagal. Mahirap eh. Kaya nga, marami sa akin nag-akupan yan na nag-approach. As much as possible, kaya yung iba, attorney, even though matagal buhay yun sandang buwag ng legal partner, ay naipagrelasyon na sa iba, pero ginapunggan nga magkaunga. Ay, do yun do? Yes, parang meron tayong because of course, meron kang liability pag nagkaanak, lalo na pag babae kayo, detensya agad yan. Tapos i-acknowledge mo pa. Yung bang sure ball, kung sa basketball na shoot na talaga, na meron ka talagang adultery. Kahit nga hindi mo i-acknowledge, kahit hindi ka pumirma doon sa birth certificate na ikaw yung tatay, pag nag-demand yung wife mo or yung husband mo ng DNA test, tapos ka man gyapon. Tapos ka. So, patay ka. Kaya, ingat na ingat tayo. Kaya ang advice natin sa ngayon sa ating mga kababayan, ang existing law, sundan natin para hindi tayo magkaroon ng problema sa ating existing laws. No, kung mayroon ng divorce, hintayin nyo. Ngayon, ganito, pare. Okay. Ano bang divorce? Pero eto muna, attorney, tanong ko muna. Kasi sa ibang mga bansa, they call it divorce. No, what's the difference here in the Philippines nga absolute divorce act? May word pa na absolute. Okay. So, actually, ang divorce, kung halimbawa, incapacity, naging addict, yung lalaki. Okay. But prior to the marriage, ay hindi siya addict, that is not a ground for annulment of marriage. Ganun ba yan?
So, kasi ibig sabihin, it presupposes the incapacity happens prior to the marriage. Oh, yeah. Paano kung naging addict siya after the marriage? Yun nga. So, that is not a ground for Hindi siya annulment of ground. marriage. Oh. Pero all you have to do is To prove na that, addict pala siya prior bagong to the marriage, pinakasalan. Oo. there was already an existing Hirap naman nun. existing incapacity. Halimbawa, psychological incapacity prior to the marriage. Pero pag after the marriage, Pero kung naging karoon siya ng psychological incapacity after the marriage, wala na. that is not a ground for annulment of marriage. Okay, sabihin lang ng lalaki o kung babae man ang addict na wala, hindi ako addict nung bago kami kinasal. Ito lang kasi stress ako sa life namin kasi bungangera siya. Yeah. So, divorce talaga ang kwan dyan. But the point is, kaya kailangan ng Psychiatrist. psychologist to establish the fact that prior to the marriage, meron ng psychological incapacity. Iba yun, ang hirap niyan. Yan. Ngayon, ito sa divorce, hindi mo na kailangan ng psychiatrist o psychologist. As long as you prove na addict lang siya. Psychologically incapacitated siya, even after the marriage, that is a ground for divorce. Okay. So, and a divorce can easily be granted compared to psychological incapacity. The point is, tayo naman, ang ating annulment of marriage was based on the canonical annulment of marriages. There is an annulment of marriage in the Catholic Church. Marami akong doon kaibigan na hindi naman sila nagkukuha ng civil marriage nila. They don't care about the civil marriage. Yung sa church, mas importante sa kanila. Now, go ahead, di ba? Make your day. At hindi sila nagkukuha sa court, sa church. But the problem is, they cannot yet marry another. Yes, hindi sila pwede mag-asawa. Pero sa church lang yan. Sa church lang. Kaya, hindi sila pwede mag-asawa. Civil. Oo. Eto, attorney, kasi magandang pag-usapan natin to, ngayon, very timely. Kasi during the House, last Wednesday, the House of Representatives approved this House Bill 9349, which is the proposed Absolute Divorce Act. Approved na to for the third and final reading. No? Kita mo yan, no? Approved, ha? A third and final reading. Si Albay Representative Edsel Lagman, the author, dayakrang bill, no? So, kung ma-legalize itong divorce sa Pilipinas, no, ay mga unhappy and irreparable marriages yun kung ay magkaroon solusyon. Diba? Approved because 131 from the Congress rung may affirmative votes, no? And the 109 sa negative ag 20 rung medyo play safe. O ba headlock sa mga asawa? Abstain. Nag-abstain. Headlock siguro sa asawa. Headlock sa Catholic Church. Another thing, no? Mabigat maglabi ang Catholic Church. Yeah. Pero paano to, attorney? 85% Catholic dito sa Pilipinas. Exactly. 80 to 85%. Kaya nga. Very formidable electoral group yan. Tama. Christian group. Oo, the Vatican and the Philippines dayang hingan do mga nasyon gidana no nga divorce, no? Ay 85% ba naman rung Catholic Christian, no? Is Pilipinas ganina less than maabun nga attempt before, no? Pero wa kagapos. In your opinion, attorney, bangod gani nagpasa nagagpasa yun rung na-approved ni Mao by third and final reading. Ano nung masunod karag? Mabaho ba nga chance nga magkaroon yung gidit absolute divorce sa Pilipinas? Okay. Para ganito. Ang absolute divorce natin, yung divorce na yan, naipasa na yan sa Congress, siguro 3 beses na. 3 beses na pumasa. And ang problema, sa Senado? Ay wala siyang kwan sa Senate, wala siyang partner. Ika nga, yung
yung wala siyang Support. equivalent na Senate version Aha. ng divorce. Mhm. And that is why, hanggang sa Senate lang. Hanggang sa Congress Congress lang. Okay. hindi matuloy-tuloy. Mhm. Ngayon, ang ating divorce, Hmm. ngayon, meron na tayong 3 senador so far, ha? Aha. Pues, meron silang may silang version, the Senate version of the divorce. Itong si Robin Padilla, Ay. Who Muslim is- naman siya eh. isang Muslim kasi Convert na siya. dati Jehovah's Witnesses yata yan. Hmm. Nung nakulong siya, nakulong yan eh. Oh, yeah. Illegal Nung possession. nakulong siya, nag-convert siya sa Muslim. Yes, sir. Illegal possession of firearms, no? Oo, madami siyang dala na nahuli siya. Saka meron pa yata kung ano, Ano pa? Oo. drugs or what. Not sure. Tapos, nag-convert siya into So, Muslim. oo. Mhm. So, naging Muslim siya ngayon sa jail, di ba? Mm. Okay. Ngayon, yung isa pa, si Tulfo. Mhm. Si Senator Tulfo, meron din. Version din siya. Mhm. So, yung isa pa, si Ontiveros, si Risa. Okay. Risa has been always pro-divorce since time immemorial. Yung wala naman siya. May asawa ba yun? Ang alam ko is parang byuda yata yan eh. Yuda, yeah. Oo, ganun din Pero pagkaalam ko. parang medyo on the left side yan sila eh. Yung mga progressive group yan sila eh. Hindi siya. Pero ito pro. Gabriela yan, Gabriela. Yeah, oo. Kaya naging congresswoman yan because of Gabriela. Yes, hanggang Not naging because senador. he's a representative of Capiz. No. She will not win in Capiz. Hindi. Wala. Hindi nga siya As nakarehistro congressman. siguro sa Capiz eh. Oo. Kahit na mag-rehistro siya, hindi siya mananalo doon. Pero taga-Aklan din yan. Yeah, Tangalan. Mhm. Oo, mga kwan yan. May Iyan mo sa Tangalan minyes, last mga week. minyes. Iyan mo sa Tangalan, in fact, last week, oh. Oo. Ay, alam ko pa nga yung lupa, yung fish pond nilang pinag-agawan ng pamilya nila eh. Sabi ko, labanan mo. Ay, yung kanyang kamag-anak, natakot eh. Siyempre, senador ka ba? Kasi yung isa, asawa, Kernel, baka general na ngayon. Tapos yung isa, mga big names pala talaga. Taga yan, tutulungan ko sana. Sabi niya, wag na. Ayaw na namin magulo. Oo. So, ganun lang, pare. Alam ko yan, sa Tangalan. Who May else? fish pond yan. Sa Senate? So You ngayon, named 3 already. ano pare? 3 na napangalanan mo. Okay. So ngayon, magandang chance na lumusot. Sa Senate. Lulusot yan sa Senado. Mm. Bakit? Talaga namang panahon na. Okay. Panahon na para, magkaroon tayo ng divorce. In the first place, isa na lang tayong country sa buong mundo ang walang divorce. Yun nga eh. Sobra naman yan. Yung iba nga, nung full divorce. No fault. Ayaw ko na sa iyo, mag-divorce tayo. Parang gano'n eh. Ang punto is, kaya mo mag-asawa. Kasi, what's the use na pilitin mo sila in sickness or in health? Yung ganyan-ganyan na sinasabi mo. Pero, andyan naman sa kwan. Andyan naman sa, wala namang respeto kayo. Nag-aaway palagi, nagsisigawan. Mabuti pa yung maghiwalay na lang. Ang ano siguro dito, yung mga anti-divorce, no? Yung sinasabi na lagi, kawawa yung mga bata na magkaroon ng broken family. Ang sagot naman ng mga pro-divorce, mas kawawa ang mga bata kung patuloy silang mamumuhay sa toxic family na magkasama yung mga magulang. Di ba? Ang hirap debatihin ito eh. No? Parehong may points eh. Point is siya, ano makikita ng mga bata yung nag-aaway yung parents nila? See. Kaya, hindi talaga, Not a healthy environment. hindi yung healthy environment. Alam na naman natin yan. And it's because ito nga yung ating Catholic Church doctrine, medyo one. The point is, kahit nga sa Roma, ando na yung Pope, mayroong divorce eh. Yeah. Kaya abortion pa nga doon eh. Kaya at least dito, parang hindi natin masikmura sa kultura natin ang abortion. Hindi talaga yan. Hindi talaga. I will not go for Karumaldumal abortion. yan. I will not go for it.
unless for clinical reason na delikado life ang and mother death. or Yeah. ang bata ay patay na or yung mga cases ng rape, Yeah. abay, ipabot mo yan. Kung kinakailangan, but the point is, to abortion na sa version ng sa US or in other countries, I do not go for that. That is not against the Catholic Church. That is against the doctrine of Filipino. Yeah. Ay, yung mga Pilipino, wala sa kultura natin yun. Family-oriented tayo. Okay. So, ang kuha natin, ang matter of time, the divorce law will be granted, will papasayan. Mapapasayan. You know, pare, you can stop the one. You can stop the world, you can stop the, sabi nila, whirlwind, but not a social revolution. Itong divorce dito, this is not only social, this lahat, cultural, lahat, revolution talaga. Wala eh, kawawa naman ang mga mag-asawa. Yan. Mag-asawa. Mahirap. Mahirap. Pinakawawa kasi babae. I always experience as a lawyer na nakikipag-usap sa social media, ang dami kong nabibiin. Siyempre, definitely, hindi ko naman sasabihin pangalan nila. No? Pero nakita ko na yung problema ng ating mga kababayan sa Aklan. Napakadami na problema. At ang tinatamaan talaga pag naghiwalayan ng mga babae, yung kasi nag-alaga sa mga bata, naiiwanan eh. Yung lalaki, pag naghiwalay, hanap na naman ng iba. Parang naging buhay single ulit. Oo, tsaka mayabang pa sila pag marami silang anak. Pag marami silang babae, mas mayabang. Mayroon akong sa security agency na kwan. Eh, mga gwardiya pa kung sino pa yung mga dago. Iyayabang. May anak ko dun sa Quezon, may anak ako sa yun. Yazaysiha. Kasi iba kasi yung tanong mo, sinusuportahan mo ba yung anak mo? Wala naman. Pero ang yayabang kaya nga, ito yung mga klase ng tao na... Dito kasi sa Pilipinas, pag yung lalaki maraming babae, may mga inanakan, parang, oy, gwapo mo, yabang mo. Pero pag babae, nakakahiya. Diba? Nakakahiya. Yun yung ano kasi. Kaya, it will give favor sa mga kababaihan ang divorce na to. Lalo na pag abusive husband yung kasama nila sa bahay. Diba? Ito maganda. Tapos yung pare, yung ano ngayon sa may alimony. So pag nag-divorce sila, may alimony, which means support din yan. Support pa rin. Diba? Andyan pa rin yung parenting. Din yung bata. Parang ganun. Oo, maganda. So, this is really advantageous sa mga babae and I subscribe to that. Kasi karamihan ng ating mga lalaki, sabihin na natin pa rin, boys will be boys eh. Ang mga lalaki, tumatanda, inom ng inom, siga-sigarilyo. Ito yun. Pero ang babae, yung talagang nagmamature, ang lalaki, hindi. Sabi lang nila. Sabi lang nila. Sige. May kasabihan na boys will be boys. Totoo yun. May mga ganun talaga. And may mas matindi pa nga dyan, attorney. Boys are born polygamous. Ay. Kasama yan talaga. Oo. Isa pa yun. But in every rule, there's an exemption. Kaya nga, yan. Sa kuha ng mga Muslim, pwede ka mag-asawa ng 5 because consider nila yan. At saka, in fairness to the Muslim, sa ating mga kapatid na Muslim, noong panahon noon, nung time ni Muhammad, actually, ang Islam was initiated or implemented after the death of Muhammad. Matagal lang patay si Muhammad nung magkaroon ng Islamic religion silang ginawa. At during that time, ang mga babae, parang property lang. Pag namatay ang asawa, wala naman. So, ang ginagawa ng mga lalaki, kinukupkup na nila yung babae. Oo, nag-i-invest sila ng maraming properties. Oo, saka, hindi kinukuha nila. Inaalagaan kasi at that time, hindi naman nagaya ng panahon ngayon ng babae, magtatrabaho. Umaharang walang trabaho ang babae. Ayun. Kaya kailangan din na ng assurance security. Siguro, lang, necessity, ayun. Yeah, oo, pwede. Necessity nila yun before kasi they need to leave. Oo, pero ngayon, hindi na. So, anong nangyari? Yung ating mga kapatid na Muslim, gusto ba mag-asawa ng 5? Ano baliw? Kuha ka ba ng
Saka yung mga babaeng sa ulo mo, yung mga something like babaeng Muslim na rin ngayon, syempre ayaw na rin makisama sa lalaking may may asawa. Unless babae. malaking tao ka sa lipunan. Oo, pero sige. Pag nag-asawa ka ng pangalawa, iwanan kita. May mga ganun na rin ngayon, Attorney. Well, anyways, eto maganda pag-usapan natin. Mabuhi kita at pila ka mga reminder sanay. Sa pagbalik naton, Attorney, istoryahan ta, gud masayurat aton nga mga tagpagamati magkaroon. What are the grounds for absolute divorce? Is that okay with you, Attorney? Okay. Pag balik naton after the pila ka mga reminders, mga grounds sa absolute divorce. Stand by, mga kasimanwa. Prangkahan. Crime, injustice. Crime, injustice. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and pharmacy near you. Do it for your health. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay may libre pero quality na medical check-up araw-araw with medical doctor partners for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Best radio listeners of all time forevermore. Kayo yun mga pangga. Maraming salamat po and congratulations din sa inyo. Naka-energy na ba ang lahat? Maayong adlaw. Ako si Grushalan Espino from Iloilo. My friends made my life happier and brighter. Gani, they introduced me to MX3 capsule. Masaligan ko ang MX3 capsule kay cholesterol and fat-free ine. I also love MX3 coffee. Plus points pa kay high sourciness ng calcium and vitamin C. I love MX3 just like I love my friends. Permi mo gid masaligan. Diri ako sa tunay, natural at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Welcome mga ka-MX3. I am Denmark Alejandro para sa ating kwentong MX3. Kasama ko ngayon, syempre, si Ludi Bello o mas kilalang Tita Ludi, 64 years old, radio manager and news anchor dito sa Puerto Princesa, Palawan. At 15 years na siyang gumagamit ng MX3 capsule. Hello po, Tita Ludi. Hi, mabeauty pa din. Parang bagets na bagets ka naman sa 64 years old. Yung mamalit na bagay. Dahil yan sa MX3 ha. Kwento mo naman sa amin, ano ba ngayon ang ginagawa mo as a radio manager and news anchor? Everyday yan na nagre-read ng news. Tapos nagmamanage ako ng Smile FM. Nagdi-DJ din paminsan-minsan. Sabi mo nga, active na active ka at 64. Oo, nagra-running ako every other day. Nagmamarathon, tapos pag may schedule kami ng hiking, mga 3 nights kami sa bundok. Last November, umakyat ako sa Mount Apo. Madali lang, Mount Apo lang pala eh. Ayun po, madali. Yun lang naman ang pinakamataas sa Pilipinas, di ba? At nagsusumba ka pa, di ba? Ay, ngayon, everyday. Yun siguro talaga. Yung alagaan mo sarili mo, sa pagkain, exercise, tsaka yung ano mo, outlook mo sa life. Hindi ako nag-smoke, hindi ako umiinom. And MX3. Bali, Tita Ludi, paano mo nakilalang MX3 capsule? May friend ako, nirecommend niya sa akin kasi ginagamit niya. Sabi niya, alam mo, lalo ikaw, may mga physical activities mo, itry mo ba? Tinry ko nga. Yung sa katawan mo ba, parang hindi ka nalalambot or malakas ang katawan. Kasi mga friends ko, pag tinatanong, ano ba yung ano mo? MX3, uminom kayo. Oo, kasi nakatulong talaga sa akin. Talaga lang gusto ko lang kasi nasubukan ko siya. Proven nga. At sabi mo nga, umiinom ka rin ng MX3 coffee. Ay, oo. Yung timpla niya, tama-tama lang talaga sa panlasa ko. Masarap. Healthy pa eh. Paano mo ma-describe yung naitulong ng MX3 dun sa physical activities mo like hiking, marathon, zumba? Kasi lumalakas ang pakiramdam ko eh. Parang malakas yung energy ko talaga. Actually, pag umaakit ako ng bundok, may baon akong MX3. Hindi pwedeng wala. Sabi ko nga last time, dapat pala nung umaakit ako naman dala-dala ko yung box ng MX3. Oh, MX3 to. Tapos nagpakuwasa na ako ng picture, diba? Kaya video. Anong gusto mong ipayod sa mga bata pa lang na wala pa mga iniinda sa katawan? Ngayon pa lang, dapat alagaan nila yung sarili nila, yung healthy living nga na sinasabi, di ba? Sabayan ng food supplement.
At kung food supplement, MX3 na tayo kasi proven ko na talaga siya. Talagang sabi ko nga parang partner na siya eh. Partner na ng buhay mo. Kasi alam mo nga na malaki maitutulong sa'yo ng MX3. Thank you po, Tita Ludi, sa iyong very inspiring na kwento, no? At kung meron din kayong mga kwentong MX3, sabihin nyo lang sa amin para naman ma-share din natin to sa lahat. MX3, dito ako believe. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Uy, si Gold Eagle ka panawag. Ano plano? Relax! Tsakto tapos na ubra. Pwede na Relax! Condition kagit pirme ba? Ano yung sekreto? Relax! Gold Eagle Beer. Suwabe nga pang relax. Subong, mas gin panamit kontra sa nagligad nga formulation. Paumpaw sa masarangan nga bili. Namit nga pampakondisyon para buwas. Eagle, kuwai pa ko isa. Relax! Pasadyaha ang pag-relax sa Gold Eagle Beer. Drink responsibly. 33 pesos SRP lang ang 320 ml, kag 97 pesos SRP lang ang King. Pasadyaha ang pag-relax sa Gold Eagle Beer. Bakal na. Drink responsibly. Sa Facebook, ang daming live viewers. Sa YouTube, ganun din. Hay, di naman sa pagmamayabang ha. Classic talaga. Achuchu. Kabalo ka, darling. Malapit na nga palapit sa atin si Mark. Sino naman nga, Mark, ina? Ang nagapanami isang tulog mo. Nagabutang sa insakto nga level sang blood pressure mo kag nagapasexy sa akon. De, kilala mo na siya? Do, hindi man to, Mark. Atong may Agaricus blazei maril mushroom extract, spirulina kag Panax ginseng. De, kilala mo na? Ikaw bala, darling. Kumplituha bala. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix ina. Correct. Ari na siya sa Bacolod City. Tuod mga kasimanwa, ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix matilawan na sa Visayas. Mabakal sa mga butika, grocery, kag supermarket sa inyong lugar. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Magandang kalusugan, sino po sila? Dolores po. Taga-saan po kayo? Anawan Ocampo po. Kayo po, nanay, umiinom na ng ating rice coffee? Opo, matagal na po. Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee? Magaling na po, hindi na po nag-ano yung blood sugar ko, mababa na po. So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee? Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar po. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Allen Smart and Allen Merchandising. Mga suki! May balik promo na sa Allen Merchandising and Allen Smart. Pabugas-bugas sa gihaponigan kita. Raffle promo. Sa Allen Smart, ag Allen Merchandising kamo mangumpra. Ag may raffle ticket promo ka na. Magadaog kagun, buenas paraing baraka. Sa gihapon, mga suki, abanti na. 50 kasako nga bugas, winner ka. Allen Merchandising and Allen Smart, nagapanubo kami, kumukamu, pinagabi. Pabugas-bugas sa gihapon gang kita. Raffle promo. For DTI Fair Trade Permit Number, RBI
D3-AKL-02-010 series of 2024. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabaka mga butika. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rina Permilang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix panami gid sang pamatjag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Whirlpool Appliances brings you a new era of home living, where we are all about sensing what matters. Elevating your lifestyle has never been easier. From Whirlpool washers that adapt to your laundry needs, to refrigerators that extend the freshness of your food items. As an American pride for over 110 years, Whirlpool is dedicated to creating innovations that truly matter. Experience the Whirlpool Sixth Sense innovation. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, bangga! Ay, bangga! Energy FM. Number 1. Energy FM. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix. Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Best radio listeners of all time forevermore. Kayo yun mga pangga. Maraming salamat po and congratulations din sa inyo. Naka-energy na ba ang lahat? Life Extension Vitamin D3. Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension, D3, 2020, na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Marcus Imanwa. It is now 8:45 in the morning. Aranay raton dugang pagid nga reminder ha, rong life extension may libre nga consultation Monday to Saturday from 9 a.m. to 3 p.m. Pwede man mag-text kung need nyo appointment para sa inyong check-up. Mag-text sa life extension sa 0917-3181194 life extension. Balik kita Marcus Imanwa. Crime, injustice, crime, injustice. Crime and Justice with Attorney Axel. Attorney, welcome back. Predyo, Joseph, may dahil nagahawag naman sa atong mga gaparamate. Ayun, hambal ko nga. Programa. Yes, Attorney. And hopefully, makaagdugang pakita paliwanag. Yes, hambal ko nga. Regarding sa divorce law and annulment law. Yun, hambal ko nga ni Kina. O legal separation, kung gusto nyo. Maraming bagay. I-plaster natin. Heroin on divorce and annulment lang. I-plaster natin ng grounds, no? Stipulated grounds for
absolute divorce. Kasi ginahambang man nung the grounds for legal separation under the Family Code of the Philippines ay pwede man ma-consider as grounds for absolute divorce. Pero yan ay kita sa mga grounds for absolute divorce, which in fact, kaina, na-explain mo nga ni rong una nga nga psychological incapacity. No, Yes, the difference, correct me if I'm wrong, sa pag-explain mo kaina, the difference kung annulment, you need to prove nga before the marriage, unagon dung pagiging psychological incapacity. Unlike sa divorce, nga even after the marriage, can be considered as ground. No? Tama, attorney? Okay, yes. Ayun. Even after the marriage. Ayun. Kasi ang sa annulment of marriage presupposes that the incapacity, whatever it is, kung limao naging kung siya addict or what, should have existed prior to the marriage. Ayun, klaro. No? Pero after the marriage, that is not a ground for annulment of marriage. See? Another ground for the absolute divorce, attorney. We need your we need enlightenment from you. Okay. What is this, attorney, what is this irreconcilable differences? Alam mo, ito medyo kwento. Irreconcilable differences, parang incompatibility ito eh. Hindi sila magkasundo. Pero sabi opposite attracts daw eh. Pero the point is, tingnan mo, halimbawa, ang isa ay Christian. Aha. Yung isa naman ay Muslim. Yun. Isa yun. Hindi magkasundo sa reliyon. Saan ba yung mga bata magsisimba? O yung isa ay Katoliko. Yung isa naman ay sabihin natin, Iglesia ni Cristo. Sino ba saan ba susunod yung mga bata? Sa Iglesia na parent o sa Catholic na parent? So kung hindi magkasundo ang parents, no, sa isang relihiyon lang, it could be a ground for absolute divorce. Yes, pwede sila. Hindi sila magkasundo eh. See that? It did not work out eh. Okay, thank Or you. halimbawa, yung sa parents, alam mo na yung mga example dyan. Yung mga parents, halimbawa, gusto ng isang anak, ng isang spouse, doon tumira sa bahay nila. Ayaw naman ng kanyang asawa na tumira sa in-laws. O gusto niya, magkaroon sila ng sariling bahay, kahit mangupahan muna. Yung mga differences na hindi sila magkakaroon ng settlement agreement. Like for example, for divorce. Like for example, attorney, dito sa irreconcilable differences, pag gusto ng lalaki na magkaanak na, ayaw ng babae, ayaw pa ng babae, pwede din yun. That could be a ground. Because alam mo yung irreconcilable differences, that's all provision eh. Masyadong malawak ito. Kaya nga eh. Darating ang araw, ayaw kong magsuot ka ng pulang damit eh. Bigla kang nagsuot eh. That will be a ground for divorce. Ayaw ko magsuot ka ng crop top. But the point is, ang sinasabi natin, masyadong petty naman yan. Kaya nga eh. Pero ang sinasabi natin, yung mga substantial. Ayun. Substantial differences. Hindi na yung sa damit, pagkain. Hindi, something to do with this psychological, social, religious, emotional well-being of one of the spouses. Dapat itong itong irreconcilable differences na to, so may leveling naman. Hindi naman yung mga petty lang na nag-crop top ka, i-divorce kita. Yung isa, halimbawa, ayaw kumain ng dinuguan. Yung isa, gusto na dinuguan. That could be a ground for divorce. Pwede. Kung Iglesia ni Cristo ang isa. Doon na yun. Doon na yun sa religion magpo-fall. Tapos ng kwan. Ng dinuguan sa bahay nyo. May insulto naman yung isa. Iwanan kita. Kasi ang doktrina ng Iglesia, bawal kumain ng dugo. Ikaw naman Katoliko, walang bawal sa atin. Kukunti lang ang bawal eh. Sabihin niya, ganyan, that is already an affront on my religious belief, on my religious freedom, on my religious whatever. That could be a ground for filing of
divorce by ang partner. Dapat mag-set ng ang batas natin no. Kaya Kung up to what extent itong irreconcilable differences. Yan. Yan ang kuha natin kasi ito House bill pa lang. Hindi pa batas. Kasi magkakaroon to ng implementing rules later. Ayun, hahaba pa to. May implementing rules yan, makikita mo kung anong extent na sinasabi natin na at least hindi yung mga pete. Yung kung tingkuan lang, this will be defined. Pero yan naman kasi, pagdating gawa ng implementing rules na yan, ng divorce law na yan, medyo meticuloso na yan ang paggawa niyan. Pero siguro dito sa irreconcilable differences na to, pwedeng pumasok dito yung sa sex life na mag-asawa. No? Pag ayaw na magpagalaw ng babae, pilitan yung lalaki. Yung lalaki gustong-gusto. Ayaw ng babae, that could be a ground. Refusal to have sexual intercourse with one of the partners. That could be a ground. Ayun. So andun na ilalagay nila yun sa IRR. Ganun na talaga ang mangyayari. Yan talaga mangyayari sa divorce natin. That could be a ground. They should have to come out with the implementing rules. Exactly. Because tama. Yung refusal to have sex intercourse with another partner is a sign of impotence. So, which is a ground for annulment of marriage? Which is a ground for legal separation? Ground for legal separation. Pwede nga illegal divorce na kita. Because that is a sign of impotence. Kaya sa may mga diabetes dyan, ingat-ingat kayo. Yung nag-take ng gamot. Attorney, next one. This is grounds for absolute divorce. Another one is self-explanatory naman to, domestic or marital abuse, no? So given isa pa, itong spouses undergoes a sex reassignment surgery or transition from one sex to another. So, ito yung mga nagsisex change. Okay. Ano ito? Yung babae, yung kanyang asawa, medyo may preference pala sa pagiging homosexual. Nagpa-sex change. Siyempre, ano pa pakinabang ng babae? Kung pareho na silang may PIPI. Nagpa-Thailand. Wala na. Pareho na lang silang babae. Sa ibang aspeto naman, like for example, nung hindi niya alam, itong pinakasalan niya pala dating may lawit. Nagpa-sex change, nung pinakasalan niya, may hiwa na. That could be a ground also. There is fraud. Pero dapat sinabi. Prior to the marriage, sinabi. Pero paano yun? Kahit sinabi niya, ground pa rin siya for absolute divorce. After the marriage, can the other party use it as a ground? Yes. Kasi pag siya divorce, anything goes na eh. Kaya nga Hindi ko na kaya eh. Nung araw, kaya ko pa. Tiisin. Kasi ang problema, diba? Niyan din, attorney, hindi sila makapag-produce ng baby, di ba? Makapag-produce ng baby? Hindi sila makapag-produce kung nag-sex change lang. Kasi walang mattress yun. Wala na. Pareho ng sex nila eh. What for pa? So, they might as well have to divorce because in the first place, ang marriage is for procreation. To create a family. How can they procreate? So, isa pa yun. No? Yeah. No? So, isa pa ito. Yung transition from one sex to another. Saka yung preference, sexual preference ng partner. Hindi na siya. Magfo-fall dito. Iba na. Kaya, useless. Isa pa, ito pa, attorney, yung nakalagay na ground sa absolute divorce. Separation of the spouses for at least 5 years. So, matik na yun. Yeah, the point is like this. Under our present law, pwedeng ma-declare mong patayin yung asawa mo after the absence of 2 years or 4 years. O 2 years kung sundalo siya or seaman siya, 4 years kung ordinary siya. Ang problema lang doon, attorney, if you declared your spouse dead and marry another one, and then eventually lumutang siya, so yung first marriage pa rin yung i-consider ng law.
Oo. Pero hindi lang makasuhan. Hindi lang makasuhan yung Hindi lang makasuhan yung nagpakasal. Because there is an order by the court. Yan. Na pwede ka mag-asawa. Paano? Yun talaga yung depensa. Paano kung nakulong? Ang lalaki? Yeah. Or babae man? Pag more than 6 years ang kulong yan, pwede nang ma-annul yung kasal. Automatic na rin yan. Okay. Paano naman kung nag-abroad? And then nag-abroad, renew ng contract. Ay, hindi naman yun. Hindi na separation for 5 years yan. Pero pwede. Kasi separated sila for 5 years. No, kasi yun lang nakalagay no? Kaya inaantay natin yan sa implementing rules. Inaantay natin yung implementing rules, no? Yeah. Because definitely, ang sasabihin ng implementing rules dyan is, separation, alam ng babae na wala na nasa abroad, nagtatrabaho, nagpapadala ng kung nagpapadala naman siguro, hindi naman considered, no? Pero kung as in, nowhere to be found na talaga, nag-abroad lang, tapos kinalimutan na kayong pamilya sa Pilipinas. Wala. That is a ground for divorce. Ayun. Mas pinadali. With damages. Pwede pa. Lalabas pa yan sa implementing rules, damages. Omitted by the guilty party. Meron pa yan, pare. Darating yan. Yun lang ang mga stipulated as grounds for absolute divorce. Pero sinasabi nga rin na yung mga grounds din for legal separation under the Family Code of the Philippines can also be considered, no? As grounds for absolute divorce. So marami yan, attorney, di ba? Okay. Marami yan. Sexually transmitted disease, pare. Kung may AIDS. May AIDS, sexually transmitted disease. Pero ikaw nga, kung syphilis, pwede na yan, sexually transmitted. That is a ground for divorce. Kaya lang, attorney, ang problema, no, kung nalaman na yun yung cause, may AIDS or HIV yung napangasawa mo, wala na magpapakasal sa'yo. I don't know how Magic Johnson does it, no? Si Magic Johnson may AIDS yan since 1991, 92. Hanggang ngayon buhay pa, may partner naman siya. Para safe sex lang sila, safe sex. Sabagay. So, ganun ang kuhan ang sinasabi natin na mga grounds, yung unsound mind, yung insane, insanity, or yung mga, there were fraudulent consent during the marriage, yung concealment of pregnancy. Yung pala nung pakasal sila, buntis na siya sa kay Juan. Paano naman siya? Kawawa naman. Yeah. So, mga ganon, alcoholism, drug addiction. That is the ground for the divorce. Legal separation. Although it was not spelled out in the divorce law. Pero lalabas yan. Kasi i-consider naman daw yung mga grounds for legal separation under Family Code. So marami palang grounds, no? Aside dun sa solely for absolute divorce, makakount din pala yung sa legal separation under family codes of the Philippines kasi grounds. Ang ground naman ng divorce, kinukuha na nga dito yung naman, di ba? Oo, legal separation. Andiyan rin yun. Kasi pag sa family code, sa legal separation, di ba, pag may final judgment ng akusado, sinintensyahan yung respondent ng imprisonment for more than 6 years, matik na yun, di ba? Parang gano'n din ang sinasabi sa absolute divorce. That is a ground. Kasi sa ating sakwan natin, sa ating family code, nakalagay din dyan, non-disclosure of previous conviction. Even if he was convicted before for a crime, hindi niya sinabi sa kanyang asawa, that is a ground for divorce. Because there is fraud. Mas pinadaling trabaho. Pero to wrap it up, attorney, dito sa absolute divorce, being a lawyer by profession, practicing for decades, ano magiging
majority no nga grounds nga for absolute divorce nga mabuitan mo nga kaso soonest time Sa possible. divorce, ang nakikita ko dyan, irreconcilable differences. Kasi very broad dito. Very broad dito. Ngayon nga, yung mga kaibigan ko, sinabihan ko na, sige, gusto nyo, magkuha na kayo sa akin ng 50,000. Magkakaroon tayo ng divorce within 2 years. Pag hindi, babalik ko sa'yo. Pirmahan tayo. 50,000 sa inyo. 50,000 lang. You atin. Sabi ko lang ito, yung mga kliyente ko, nila, sige. Kasi hindi ko na ina-encourage mag-file ng annulment. Ang annulment of marriage, matagal, maduguan. Aabot siya ng 150,000, 300,000. And takes tapos long time. Yan. Oo. Baka kung nag-file tayo ng divorce, summary, 6 months, tapos na. Attorney, etong bigla ko naisip lang. What if there is an existing case filed under legal separation, annulment, and then here comes the absolute divorce bill na approved na and all, as in batas na siya. Pwede bang mag-transfer na lang o yung forum shopping na tinatawag pag nag-file ulit? Ikaw na lang. I-withdraw. I-withdraw na lang. Meron ako sa ngayon taga Bulacan. Siyempre, yung charge ko sa kanya, annulment is malamitaas. Ngayon, malapit na magkaroon ng divorce, sabi ko, wag kayo mag-alala. Pag nagkaroon ng divorce, i-convert ko na ito sa divorce. Yung kaso ninyo, wala na kayong babayaran sa akin. So what will happen? Kasi, i-withdraw yung annulment case and then file another divorce case. Yes. I-withdraw yan. Tapos, magpa-file ako ng divorce. Sabi ko. Pero sa mga bagong kliyente, divorce na lang. 50 mil, pwede na ako laban ako dyan. Divorce na lang. Wag na mag-annulment pag meron na. Oo, 50,000 lang. Pero pwede isole sa kanila. Ang pera nila. Pag hindi natuloy yung divorce. Meron nagkukuhan sa akin Nagbibigay. Sige ko. 50,000 pero ang divorce. Within 2 years Pag hindi na-approve ang divorce, ibabalik ko yung 50,000 yun. Pero pag ang divorce ay na-approve, tuloy na natin yung divorce. Consider the speed na kayo. Ayun. Looking forward. Huwag na kayo mag-annulment. Pero akong annulment yun, another 200,000. Higit na naman ng singil ko. Gusto annulment ayaw maghintay ng divorce. Bakit sa gusto mo mababa? Mas mababa ang divorce. Kaya nga. Kahit itong kaso kong itong annulment pag nagkaroon ng divorce, i-convert ko ito sa kwan Wala na. Sa divorce Wag na, baka may refund pa. Ay, hindi ko na i-refund sa kanya. Lulukuhan. Salamat sa Pinanon ko pa kung gusto niya, ituloy namin yung annulment. So dito talaga sa, ano na to, what do you call this, ano nga yun, ano nga yung ground na yun? Differences, irreconcilable differences. Yan ang gagamitin talaga, Bani. Yan talaga. Yan. Yung mga psychological incapacity, napakahirap pa ito yan Dito ka, state of mind yan Itong reconcilable, itong magpapatok. Tsaka yung domestic violence. Violence. Yun ang kasi ang psychological incapacity, ang hirap niya, no? May mga psychologists. Psychological man yan I-establish mo yan to the psychiatrist. Panibagong laro na naman. May babayaran ka pang psychiatrist doon. Kung siya domestic violence, magdala ka na ng medical certificate na bugbog ka. Pamugbog ka na lang sa kapag-anak mo, tapos sabihin, binugbog ako ng asawa ko. Divorce na kayo. Nagturo ako, masama naman ang tinuro. Attorney, masama yung tinuro mo. Ito naman yung akin. For the sake of argument. Dito sa irreconcilable differences. Kasi absolute divorce na to. Today pa lang, or by tomorrow, magko-convert na ako into another religion. And then,
pag gusto kong hiwalayan yung asawa ko, pag ganong instances, no, may magko-convert na ng other religion. And then there's there's irreconcilable differences kunda yun. That could be a ground. That could be a ground. Parang iba to, ano? Pero antayin natin yung... Actually, there's contrary, but in other countries, maraming countries, kaya sa Belgium, may client ako doon annulment, yung divorce din No fault divorce. No fault. Alam, may kasalanan. Basta ayaw na nila. Basta ayaw na nila, ganun na lang. Oo. Basta parang Pilipino, ayaw mo na sa kanya. Sa US, kita mo nga si Britney Spears, di ba? Kinasal today, wala pang 24 hours, nag-divorce. Oo, mga ganun. No fault divorce. Oo, yung mga ganun. Basta ayaw lang nila na. Hindi mo pilit. Meron nga notarial divorce Punta ka lang sa notaryo Natawa ko dito. Divorce na kayo kung parang pinadali lang talaga ito, no? Oo, dito pa lang sa irreconcilable differences. Regulated pa naman. Kasi hindi naman tayo kasing liberal countries sa Western countries. Medyo andyan pa ng pagka-Pilipino natin. Oo, kasi parang sa likwaot man basta hiwalayan ko tarang asawa nga ron next 2 years. Oo. Ngani mag-convert it ako into other religion para pag may divorce na irreconcilable differences yun dayon do akong ground. No? Di ba? Parang Gini ba yung graton ng mga listeners? Tapos balikan na naman sa religion mo. Tapos after. Ganun. Pero siyempre alam naman ng mga babae yan. Hindi naman tangay mga yan. O hindi naman tangay mga lalaki. Nag-iisip sila. Unlike yung kung sa atin sa walang hiwalayan o whatever. Talagang malakas. Pero ito, mag-iisip ka muna bago magpakasal Oo. Tsaka doon, balikan ko yung sabi ko kanina na mag-convert into other religion para sa irreconcilable differences. Pag ayaw nun lalaki, babae magko-convert, ayaw na hindi ko na gusto nga mag-convert kasi yung religion. Katoliko kita. Asa mag-ilinaway man sanda, irreconcilable differences man gyapon doon. That is a ground. So, maganda itong divorce. Pero, pinaka-importante dito, yung matapos na natin yung pagkakaroon ng mga girlfriend, boyfriend, ganyan. Puro Puro, yung kabit siya. Pangit yan. It really exists. Hindi maganda. So, at least, maging legal na lahat. Kasi ang dami gusto magpakasal. Hindi lang makapagpakasal. Mahal magpakanal ng marriage. Pero ang kasama nila, hindi lang asawa nila. Yung asawa nila, iba naman ang asawa. Iba naman ang kasama. Attorney, kung ako nga kung ako nga nakaupo dun sa kongreso, bubulungan ko tong silagman Kaya sabihin ko, ilagay mo naman dyan sa grounds sa absolute divorce with the approval of the kids. Family council. Family council. Hindi mag-grant ang divorce if there is no approval by the children. By the children? Family council kasi yan Kasi yung children, pwedeng minor, pwedeng may edad Pag may edad ka na, wala na silang paki sa'yo. Wala na. Pag minor ka, minor ka lang. Nakalagay doon, all the grounds for absolute divorce will not be granted unless your tawag dito, minor children will approve it. Pinagulot natin. There is a thing sa civil code natin yung family council. Bago ang divorce may file, dapat nag-uusap ang pamilya ng lalaki, pamilya ng babae. Certification. Okay. Certification to proceed. Sa civil code, lalo na pag nagkakasuhan ay magkapatid, may ganun naman pala din. Mag-ina, ganyan. Dapat tadaan ka sa family council. Pwede ka matismis. Okay. So yun naman pala. Pag ka naman sa family council. May point naman pala naisip ko. Kala ko mekos-mekos ko lang yun. May point naman pala. Pursuant to the kultura natin. Para bang Philippine setting. Sa kultura natin sa Pilipinas, di ba kinakausap muna natin yung ating mga relatives. Bago ka magpakasal, may mga ninong, may mga ninang. These people should be part
Na last minute one para ma-save ang merit. Ay, sabagay. Mga tipong ganon. But it will be discussed in the implementing rules. Okay. Hopefully, kasama nila yan. Masama sa implementing rules na kailangan merong family council before filing of divorce. Okay. Kasi baka pwede kang ma-save. Kung wala na talaga. Huwag mo pilitin. Ano naman pala eh. Ang dami natin kaibigan. May nag-message nga, attorney. Oo. Dapat para maalagaan naman yung mga bata, hindi i-grant yung divorce unless legal age na lahat ng anak. Ang hirap naman nun. Ilang taon kang battered husband or battered wife. Diba? Toxic. Habang minor yung mga bata, nagbabaksing yung parents. Oo, hindi naman maganda. Suntukan. Oo. Hindi pwede. Okay. Hindi pwede. Wow. Kasi, of course, pare, we have only one life to live. Ako, buhay ko ito. Yung anak ko may buhay din. Minor kayo, but may right din ako mag-enjoy sa buhay ko. Akin, papag-aralin kita, bibigyan ko, may time ako, pag-usap-usap tayo, ganyan. Actually, pare, sa totoo lang, ang mga bata, cute lang yan dahil mga 10 years old, 12 years old. Tingnan mo pag nag-high school yan, may kabarkada na. Hindi ko na, hindi ka sasama sa iyo yan. College ka na. Oo, totoo. As long as your obligation, na mapaaral. Kinukuhan mo, ginagawa mo. Oo, kasi may pananagutan ka rin sa batas pag ano eh. Pag hindi mo. Pag-aralin mo sila, obligasyon mo yan. Wow. Attorney, overtime. Ang ganda ng topic natin. Sa kuwan natin, sa Catholic natin, sa Bible, meron din tayong divorce din eh. Ano naman? Adultery at saka kuwan. Baka yung iniiwanan yung kasawa. So, marami. But we'll just later na lang. Yeah, oo. Basta doon na lang muna tayo para hindi na magulo isip nila. Exactly. Oo. Ang daming nagtatawanan ngayon eh. Ang daming interested, ang daming kinakabahan. Well, anyways. That divorce law will be kwan. I-sure mo na ako eh. Naniningil na ako dito sa kliyente ko sa Manila eh. Sige, bayan yung 50 mil. Punta na. Divorce. Pag hindi napasok yung divorce, babalik din yung pera mo. Pero papasok yan within 2 years. Okay. Attorney, thank you so much. Himo na yung pag-goodbye. Okay. Sa atong mga kasiman ba? Tapos lang yung stroke. Tapos na. Naman tayo ngayon. Ulan-ulan. Taglamig I think it's good para ma-heal naman yung ating land. Tumubo naman ang ating mga tanim. And you're doing fine. Agad makabuhi yung tatalimango to. Oo, maayos yung abo-abo ngayon yun eh. But anyway, ingat lang tayo. Thank you. Alam naman ang baha ngayon. Thank you so much, attorney, for that reminder. And you have a great day ahead. Thank you so much. Salamat, good friend. Ayun, attorney Axel Gonzalez, mga kasimanwa. Crime and justice. Crime and justice. Overtime mo kita 15 minutos ha. Stanay kita di karaya sa atong pagpanerbisyo publiko. Salamat gid sa atong mga suki nga mga tagpangamati. Sa atong nga mga naging kaakbay sa pagkadod balita sa kay patrol. Ginamanihar tamon karang navigator kasi manwang Jerome Lastimosa. Atong nga mga energy patrol reporter kasi manwang Mary Joy de la Cruz Melgar. And kasi manwang Malbrit Danlida. Ako mga co-pilot sa technical side, Chief Noriel Pastrana. Kabilugan nga puwersa sandatang lakasit Energy FM Kalibo. Sa overall supervision, amon ka nga pinalanggang CEO and the KBP Aklan Chairman, Kasimanwang Apol Zaraspe III. Patas, agmay tagipuson nga pagpanerbisyo publiko. This is your certified cool guy in charge. Kasimanwang Jofel Perucho magpusa with Energy FM Kalibo. Kasimanwang